Stiya, namadara kita sa kahadean, sa paagi kan maninigong pag-andam, kaiba ang espiritu na nag-aantabay man ki Jesus na nanitawo. Matindog na po ang gabos, asin awiton ang awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo kagurang nanta, ang pagkamot kan Dios, asin na pagkasumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo ka bos. Asin sa imong espiritu. Matugang sa ikaduang Domingo sa panahon ng Adbyento, tinataw sa tuyang imahe ni San Juan Bautista na padagos na nag-iimbitar sa tuya na magbakli nin buhay sa pagsabat sa kagurangnan, sa pagsabat kan bagong kahadean. Matugang akontan sa tong makasalan, tangani magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa inyong mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko,
makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, lanay na Birhen, sa gabos na Angeles sa Santos, asin sa inyong mga tugang, na ako ay pamibi sa kagurangan ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Mamibi kita, Diyos na makakamhan asin mahirakon, ang mga naghihidali sa pagsabat sa imong aki, day lugod, maulang, nin anuman ang mga kinabano nagibo. Alagad, ang pakasabot nin langit no na kadunungan, maghimo sa mo na maging katuod niya. Siya na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro ka na Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos sa liturhiya kan tataramon. Madatong si Jesus ang bagong hade na madara kan liwanag sa banwaan na napapatos nin kadikluman. Ninhuli sa pagkahade na pano nin kaluyahan. Riribayan ang kahadean na nagagabat sa buhay nin tawo kan kahadean nin katiwasayan asin katuninongan. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Maluwas ang sarong supang sa pungo ni Jesse, sa iyang mga gamot sarong tubo mabukad. Matugdon sa iya ang espiritu kan kagurangnan, an espiritu nin kadunongan sa pakasabot, an espiritu nin hatol asin kabagsikan, an espiritu nin kaaraman sa pagkatakot sa kagurangnan. Magayagaya sa iya ang pagkatakot sa kagurangnan. Bako susog sa hiling kan mga mata, siya maghuhukom. Bako susog sa dangog kan mga talinga, siya maghuhusay. Kundi suripot na maghuhukom siya sa mga dukha. Asin matanos na maghahatol sa mga mapakumbaba kan daga. Hahampakon niya ang daga sa badas kan sa iyang nguso. Asin sa hinangos kan sa iyang imot, gagadanon ang tampalasan. Ang kasuripotan, magiging habay kan sa iyang habayan. Asin ang kaimbodan, hagkos kan sa iyang puson. Dangan, makikisampot ang lobo sa kordero, ang leopardo sa sadit na kanding, na makikipagloko, ang torilyo asin ang leon, sabay na mag-iidong-idong. Sadit na barubata, nag-aalaw sa inda. Ang baka saka ang oso, magsasabsab. Dropil na magluloko an sa indang mga ugbon. An leon, siring kan baka, magkakakanin dagami. Magkakawat an umboy sa may luho kan kobra. Asin sa lungib kan rimuranon, an butas na aki magawgaw kan kamot. Daisinda maaano, daing mararaot, sa bilog na banal kong bukid, tapano ang daga kan kaaraman kan kagurangnan. Siring nalantop kan tubig ang dagat. Tara, sa aldaw na iyan ang gamot ni Jesse matindog bilang bandira kan banwaan. Diyan ang mga nasyon magtutuyo asin ang sa iyang pahingaloan mamuraway.
Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. Mamumurak sa iyang mga aldaw, an kasuripotan, asin an madagyang katuninungan, sagkod sulnop na anbulan. Mamumurak an sa iyang mga aldaw an kasuriputan, asin an madagyang katuninongan sagkod sulnop na anbulan. O Diyos, tawan sa hadi an sa imong kahatulan, an sa imong kasirupotan, sa aki nin hadi. Hukuman niya an sa imong banwaan, sa kasuripotan, asin an sa imong mga dukha sa katanusan. Mamumurak an sa iyang mga aldaw, an kasuriputan asin an madagyang katuninongan, sagkod sulnop na anbulan. Mamumurak sa iyang mga aldaw, an kasuripotan, asin an madagyang katuninongan, sagkod sulnop na anbulan. Maghahade siya puon sa dagat, sagkod sa dagat, puon sa salog, sagkod sa puruhan kandaga. Mamumurak sa iyang mga aldaw an kasuriputan, asin an madagyang katuninongan, sagkod sulnop na anbulan. Taagawon niya ang daing sukat na nag-aarang, asin ang dukha na mayunin minatabang. Kakahirakan niya ang dukha, asin daing sukat, asin ang mga kalag kan mga dukha ililigtas. Mamumurak sa iyang mga aldaw an kasuriputan, asin ang madagyang katuninongan, sagkod sulnop na anbulan. Pag umawon ang sa iyang ngaran, sagkod paman. Sa atubang kan saldang, madanay ang sa iyang ngaran. Bebendisyonan sa iya, ang gabos na tribo kan daga. O umawon siya kan gabos na nasyon. Mamumurak sa iyang mga aldaw an kasuriputan, asin an madagyang katuninongan, sagkod sulnop na anbulan. Ang gabos kinakaipuhan na may paglaom kay Kristo, asin ang paglaom na nangangaipo man nin pagsunod an sa kagurangnan, orog na sa pag-utob kan sa iyang mga tugon, na akoon ang lambang saro bilang sarong tunay na tugang. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Taan gabos na isinurat kaidto, isinurat para sa tong katukdoan, tanganing sa pagkamatinios, asinranga, na itinatao kan kasuratan, magkaigwa kita nin paglaom. Itao man lugod sa indo kan Diyos, nin pagkamatinios, asinranga, an pagkabaragay sa pag-isip, uyon ki Kristo Jesus. Tanganing saro an buot, sa saro sa nang dila, pamurawayo nindo ang Diyos, asin Ama, kan kagurangantang si Hesu Kristo. Kaya magpaara ko ako an kamo, siring na inako o kamo ni Kristo, para sa kamarawayan kan Diyos. Ta sinasabi ko, si Kristo, naging lingkod nin sirkonsisyon para sa katotoohan kan Diyos, sa pagparigon kan mga panuga, sa mga patriarka, asintanganing an mga pagano, magpamuraway sa Diyos, huli kan pagkaherak. Siring sa nasusurat, kaya magpapasalamat ako sa imo sa mga nasyon, asin mag-aawit sa imong ngaran. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo.
An kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. ang pagbasa kan banal na ebanghelyo sosog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan mga aldaw na ito, nagdatong si Juan Bautista, naghaharubay sa disyerto nin Judea. Asi nagsasabi, magbarakli kamo, tahranina an kahadean kan langit. Siya itong sinasabi ni Propeta Isaías, tingog na nagkukurahaw sa disyerto, andama andalan kan kagurangnan, patano saan sa iyang mga agihan. Anhuwa na ini nagugubing nin balukag nin kamelyo, naghahabay nin anit, asinan sayang kakanon mga duron sa katangguli. Dangan nagluluwas pasiring sa iya, an Jerusalem, an bilog na Judea, sa kabilog na runa sa palibot kan Hordan. Asin nagpapabunyag sa iya sa salog Hordan. Ibinuboy-boy ang sa inyong mga kasalan. Pagkahiling ning dakol na Pariseyo asin Saduseyo, nagdadagsa sa iyang bunyag, nagsabi siya sa inda, mga ugbon nin mga rimuranon, sisay ang nagpasabot sa indo na magdulag sa maabot na kaanggutan. Kaya magbunga kamo nin maninigo sa pagbakli. Di kamo maghuhuna na makakasabi kamo sa indo, ama niya to si Abraham. Nagsasabi ako sa indo, makakabangon ang Diyos sa mga gapong ini, nin mga aki ni Abraham. An patok, yaon na sa may gamot kan mga kahoy, kaya ang gabos na kahoy na mayong marhay na bunga, pinapalod, asin isinasapog sa kalayo. Ako nagbubunyag sa indo sa tubig para sa bagbakli, alagad si maabot sa hudyan ko. Urog na makusog sako, asin bako akong maninigong magbitbit kan sa iyang sapin. Siya an mabunyag sa indo sa Espiritu Santo, asin sa kalayo kapot niya an pantahop. Lilinigan an sa iyang ginikan, titipunon ang sayang mga trigo sa tambubong, alagad an apa, susuloon sa kalayong dai masisigbo. Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po ang gabos sa paghinanyog kan humiliya. Diyos maray na gabi po kaninyo ngamin. Ang liturhiya kan simbahan, ngunya na Domingo, dinadara ang satuyang atensyon sa Salog Hordan. Pag nadadangog niya to ang Salog nin Hordan or Jordan River, nahiling man niya to ang imahin ni Juan Bautista. Siya ang itinatao sa tuyang imahen para sa ikaduwang Domingo kan panahon ng Adbyento. Sarong simana na po ang nakakalipas na sa tuyang nadangog ang mga awit sa panahon na inining Adbyento na nagsasadul sa satuya na patagon ang kabukidan, tanuson ang mga dalan, paulit-ulit ang nadadangog ang mga tataramon. Alagad, ano daw ang mensahe o ano daw dinadangog daw niya to ang mensaheng ini. So taon-taon, sa tuyang nakakainkwentro si Juan Bautista na nagkukurahaw sa kalantanan, na nagsasabi, ihanda ang dalan ning kagurangnan, tanuson ang mga dalan.
kay ito pong mga enot na panahon, bako pong arog kang panahon ngunyan na ang mga lugar, ang manlain-lain na lugar na accessible. Siguro, kung ayos na ang trabaho kang DPWH, mayong ghost projects, pero mas magayon pagayod ang mga tinampo na mahihiling ta. Urog pa kang nahihiling tangunyan. Pero okay naman, at least, in my experience, kung ikukumpara sa ibang mga parokya, dawa 17 pong barangay ang sakop kang parokya, accessible po gabos. Dahil kay puhan akong magmotor, tanganing maabot ko ang sarong barangay. Narumduman ko kang nadistino po ako digdi 25 years ago, year 2000. Igwa kami sa Bicarit, igwa kaming programa na gift giving sa sarong lugar po duman sa nasakop kang ngunyan, sakop na kang Tapayas duman sa Pulang Daga. Harayo medyo pagmati mi harayo ng maray dahil katunayan ang sinakyan mi truck, and then at a certain point kay puhan magpundo ta gabos lalakawo na, and then talagang difficult si pagpasiring mi duman sa lugar. Pero ngunyan kadakol na po akong nakakaulay na mga taga duman sa Pulang Daga. Sakop na po yang kang Bula, almost sakop na kang Bula. Sabi nila, Father, may tinampo na pong marhay. Accessible na po, nakakalaog na dyan sa lugar na iyan. Apisar po kang harayo, peligroso din po. Kadakol pong mga arukan na eksperyensya na pagmati mo kang mga panahon hararayo. Pero ngunyan, salamat pa manggiraray, pero sana it could have been better kung talagang at least digdi sa satuyang lugar our experience medyo marhay po. Alagad, kung babalikan ta ang mga panahon kang bago kang pag-abot ning kagurangnan, sabi kayan ang mga agihan talagang dipisil. Asin maliban kayan, kan mga panahon din iyan, igwang mga giyera. So kung minsan may napunan, maray na ang tinampo, may mga tulay, pero pag pinasabog yan, so raot na naman ang mga agihan. Maliban din kayan, kung igwang mga makusog na bagyo, arog kang namamatian ta, may mga landslides, may mga arog kaya na sitwasyon, siyempre nararaot ang agihan. Kaya, kung may nagbibisitang mga dignitary sa sarong banwa, sarong lugar, kay puhan na ayuson ang mga tinampo, ang mga agihan, asin mamok na magibo ning bago. Tanganing sa pag-abot o sa pagbisita kang sarong leader o maimpluwensyang tao, pasil ang sa iyang pag-abot. Ini ang ladawan na tinataw sa tuwi ni Juan Bautista na kay puhan na ipag-andam ta ang pag-abot ning kagurangnan. Kung may mga personahe na nagbibisita, pinaghahandaan taan sa iyang pag-abot. Bako lang na tanos ang dalan, bako lang na patag, bako lang na mayo ning labot, kundi dapat malinig ang aagihan
kan kagurangnan. Sabi ko nga ni kan mga panahon talagang kaipuhan ang dakulang trabaho, manual work, tanganing magibo po ining paghahandang inikang mga tinampo, pagpatag, pagtanos, asin pagbawas kang sobra. Oh? Pero ining pinag-uulayan ta sa ikaduhang Domingo kang Adbyento, ining mga trabahong ini po bakong manual work, kundi po ini sarong espiritual na trabaho. Dahil tayo mahiling ini sa daga, kundi ini mangyayari sa satuyang puso. Ang trabaho na satuyang gigibuhon, bako na magpapaati kan satuyang kamot o magpapaganot sa kan satuyang hawak, kundi ini ang trabaho na dapat magpalinig kan satuyang kalag, magpalinig kan satuyang puso. Ang pangapudan ni Juan Bautista, iyon na magbakli kita, magbakli nin buhay. Have we considered seriously this book, this calling, this invitation of John the Baptist? Ang trabaho po ni Juan Bautista, iyo ang magpahayag kang pangangaipo ning pagbabakli. Yan ang sayang misyon sa simbahan. Yan ang misyon sa satuya. Tanganing ipahayag ang pangangaipo na magbakli na kita sa satuyang maraot na gibo. Oh? Narumduman ko nag-surface sa news si sarong obispo na imbitaran kan mga congressman na mag-preside sa pagtiripon kan mga congressman. As in, talagang dahil niya mapugol na magsabi sa mga congressman, magbago na kayo. Oh? That has to be said, indeed. Dahil dahil ta maisip na sinda ang mga modelo niya to, inaasahan niya, tinawaan niya to nintiwala, pero they failed. Dahil ninda na preserbar ang dignidad na dapat nindang isabuhay. Siguro kung si Jesus, yaon man sa satuyang tahaw, o si Juan Bautista, yaon sa satuyang tahaw ngunyan, pareho ang tataramo na sasabihon sa satuya, magbakli na kamo. Bako lang pasagin-sagin. Oh? Kung may mga pet sins kitang inaapod, kay puhan na mag-isip-isip kita kung paano niya to ma-improve ang satuyang buhay. Paano man maging malinig ang satuyang kaalag sa atubang nin mahal na Diyos. Di kita po makakatago sa atubang nin mahal na Diyos sa satuyang mga sabi kayang kakulapusan, no? Sa satuyang mga karatan. Kaya ining mga tataramon ni Juan Bautista na gikan mismo sa mga tataramon ni Propeta Isaías, 700 na taon bago mamundag ang kagurangnan. Sinabi na po dati ini ni Propeta Isaías, asin liwat pinapahayag ni Juan Bautista, na ang sabi, tanoson ang mga dalan, asin patagon ang kabukidan, asin panoon ang mga dalan. Ano ang pinagsasabing patagon ang kabukidan? Sa buhay ta, kadakol na mga kabukidan. Sa espiritual, ano po yan? Na dahi ta mapatag-patag, dahi ta
flatten. Ano usually yan? Ang satuyang pride. Actually, iyan ang pinaka-urog. Di kita nagpapakumbaba. We consider ourselves as gods. Mayong dapat makiaram sa satuya. Oh? Iyan ang spiritual mountains. Ang satuyang pagiging mapag-abaw-abaw. Day tagod maisip na kaipuhan kitang maging humble sa atubang nin mahal na Diyos. Ano ang but sabihon kang pagpatag, pag-fill up kan mga valleys, pagdugang sa kulang. Oh? Kung may mga kalot, kaipuhan na laaganing baybay, tanganing mayong maaksidente. Oh? Sa buhay ta, igwang araw kayo mga kaipuhan fill upan. Halimbawa, mayo kitang prayer life, dahil kita nangangadji, dahil kita nagmimidbid sa mahal na Diyos, dahil ta siniseryoso ang satuyang buhay espiritual, dahil ta ginigibo ang satuyang responsibilidad sa Diyos asin sa satuyang kapwa. Ini ang mga bagay na kaipuhan panuan dahil kulang. Kaipuhan ang feeling in, feeling up. O kaya, pwede itong okay na yan o tama na. So, ini ang mga bagay na kaipuhan dagdagan sa satuyang pagkabuhay. Definitely, kadakol na dapat tanuson sa dalan. How is our life? Ano kita nabubuhay na matanos sa atubang nin mahal na Diyos? Ano ang mga crooked ways ta? Sinful relationship o kaya mga dishonest practices at work or at home. Mga bagay na mga acts of injustice, nakaipuhan restitution, pagbabalik kung ano man na panlalamang na ginigibo niya to sa tuyang kapwa, kaanggutan, pagtanom ning maraot na buot sa satuyang kapwa. So, ini ang mga bagay, data pag-isipon na okay ako, yan ang mas dangerous. To simply acknowledge na may kulang pa sa satuya, mayo pong bulong sa siring kung at first dinideny mo na may helang ka, o may bagay na dapat mabulong sa satuyang pagkabuhay. Ini ang mga bagay na kaipuhan tanuson sa satuyang pagkabuhay. Paano masasabi tang tanos ang satuyang paglalakbay pasiring sa mahal na Diyos kung permi kitang may side trips. Side trips. Maray kong side trip lang. Maray kong detour lang. Pero kung ang buhay ta imbis pasiring sa tuyang padudumanan, pasiring sa mahal na Diyos, mas pabalik ang satuyang direksyon. Pasiring sa karatan. So, sarong step painutan, 2 steps backward. Paano kita makakasimbag sa pangapudan na inini San Juan Bautista? Kaya, maski ngani po, dipisil na akoon na arog kay ni ang satuyang buhay. Pero, ang panahon ng Adbyento, sarong bagay na dapat niya itong pasalamatan, takita pinapagirumdom. Siring kan sarong aki na day pinapagirumdom kan sa iyang ina. Later on, babasulong ka kang aki, day mo man kaya nga ako sinabihan. Nasa salaan na ako, tapos day mo ako sinabihan. So, ang simbahan bilang sarong ina, nabuot na ang sa iyang aki maligtas, nagpapagirumdum sa satuya na kaipuhan kitang magtalubo sa tuyang paglalakbay pasiring sa mahal na Diyos. Asin salamat din kay Juan Bautista na maski nga ni siya
tinuturing na sarong boses na nagtataram sa kalantadan. Imagine kung nagtataram ka sa disyerto, sisayan madangog sa imo. Pero just the same, kaypuhan kang magkurahaw. Dahil kaypuhan kang magkurahaw. You need to say it even if it's difficult. Dahil ang imbitasyon ning kagurangnan iyo na magbakli nin buhay. Dahil an kahadean ning Diyos haranina. Sayang, kung di kita nagdangog, pinag-o-oppressor sa tuya, ang mga karahayan kang kahadean ning Diyos, pero dedma, di kita naghihiro, mayo kitang simbag. Ano ang masaasahan ta na mangyayari sa tuyang pagkabuhay, ngapit na aldaw? Kaya namumutan ng mga tugang, lugod, maging bukas ang sa tuyang puso, maging bukas ang sa tuyang isip sa panahon ni Ininin Adbyento, taw-antanin panahon na ang tataramon ni mahal na Diyos magbunga sa satuyang pagkabuhay. Kaya nga ni sa Ebanghelyo, tahasan na sinasabi sa satuya na dapat magbago kita. Tasabi kayan, nadang nindo itong parte sa Ebanghelyo na anpatok nakayaon na dyan sa puon kan, nasa puon na kang kahoy. Kaya ang gabos na kahoy na mayong marhay na bunga, pinapalod, asin isinasapog sa kalayo. We need to bear fruit. And what is that fruit? The fruit coming or as an effect of our conversion. Paano kita magkakabunga kung in the first place, ang isip ta harayo man sa mahal na Diyos? Namumutan ng mga tugang, sa tuyang ang challenge sa satuya, ang hamon sa tuya, na sa taon-taon na niyatong pagselebrar kan Adbyento asin Kapaskuhan, sana may nangyayari man na pagbabago sa satuyang buhay. Tabangan lugod kita ning kagurangnan, kan sa iyang grasya, tanganing magtalubo kita sa karahayan, asin sa katanosan. Amen. Matindog na po ang gabos. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin keso Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Pinangidam uli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay luwat sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuukan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ni mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mantang nahinanyog niya to ang mensahe ni Juan Bautista na nag-aapod sa to na magbagukan sa tong buhay, asin mag-uyon sa Ebanghelyo, mamibi kita sa tong langit no na Ama. Ang simbag kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, siring ki Juan Bautista, magdanay na liwanag sa paglantad kan karatan, asin tingog sa pag-apod kan mga parakasala, sa pagsolsol asin pagbagong buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing iwaras sa to ang grasya na masabutan, niya to ang daita ng God maaako si Kristo sa satong puso kung daita nguna midbidon ang satong mga kasalan, asin ang pangangaipo nin kaligtasan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa pagrumdom niya to na ang pagbagong buhay, nagpupuon sa pagkauroyon, hagadon ta ang espiritu nin pagkikipag-ulian,
Urog na sa mga kapwa niyatong nakukulugan. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang, ang mga dukha, asin ang mga yaon sa laylayan kan sa syudad, makamate kan pagkamuot, pag-anduyog, asin ang pagranga kan sa indang mga kanatad. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mag-ugma sa presensya kan Diyos, sa kahadean na sa iyang inandam para sa sainda. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan na Diyos, warasan nan sa mong pag-andam ngunyan na Adbyento, magdara sa mo sa maninigong pagselebrar kan pagkanitawon sa imong aki, si Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos sa liturhiya kan iyo Eucharistia asin pagdulot kan mga atang. Matindog po ang gabos. Magpamibi ka mga tugang, tanganian sa ko sa sedong atang, magkanigong akoon kan Diyos amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami, papagkaniga sa imo ang mga pamibi, asin atang ninsamong kapakumbabaan. Asin kon sa mayong maninigo, an anuman atabang kan gibong marhay, ang tabayan mo man kami, kan tabang nin sa imong kapatawadan. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat.
Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas, na danay asiminsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Sa enot na pagdatong sa kapakumbabaan kan ina kong laman, inutob niya ang katungdan kandaan na patakaran, asin binuksan para sa mo andala ning kaligtasan na daing kasagkuran. Tanganing sa ikaduwa niyang pagdatong sa kamarawayan kan sayang kamahalan, ikapahiling na gayo anahaman niyang gibo, makamtan mi an panuga ng unyan, sa pagbantay pinapangasan ming halaton. Kaya kaibakan mga angheles asin arkangheles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos na langit no na hukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi, ang kagurangan, Diyos nin mga ukbo, Diyos nin mga ukbo, langit asin daga, ano kasi mong kamurawayan, ladanan minadigdi, Magluhod po ang gabos. kagurangnan, ikanagad banal, burabo ning gabos sa kabanalan, kay ning maatang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa, kasindugo, kan sa mong kagurangnan na Seso Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuanya maning kalis, adising giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kaini, tayni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago at sandanay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasaalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadana sa pagkabuhay liwat,
nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kanhawa kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa, si Leon, asin kan sa mong Obispo, si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man, giromduma sa iyong pagkaherak ang sa mga tugang na nagturok sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singgabos na santos, nakaitupan na kapagayagaya sa imo, magkanigumagin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Sesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agaw kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa malaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasaalan, asin man ligtas sa gabos na kaparisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na Seso Kristo. Filiman an kamurawan. Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan itinato ko sa Indo. Hare pagilingaan sa mga makasaalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya, mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabuutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kang kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo, kan tanda ning katuninongan. Peace be with you. Magluhod po. Uyan, Kordero kan Diyos, o nagpapara kan mga kasalang kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, ba ako kung maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan.
Matindog po ang gabos. Mamibi kita, kagurangnan, nangangayo-ngayo kami, nakikimahirak sa imo, kaming nabasog, kan kakano na banal. Tanganing sa paagi kan pakisumaro sa mga misteryong ini, tukdoan mulugod kaming madunong na magsiyasat kan mga bagay na kinaabanon, asin magdayupot sa mga bagay na langit nun. Huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Tuka po sa nagkapirang pagirumdom. Init po ngunyan enot na Domingo kang bulan. Ika po kitang second collection para sa seminaryo asin sa formasyon kan mga seminarista. Sa nagmamaw at mag-offer in kind, ay po muna mag-offer nin arak sa misa. Hulita, dakul pa po kitang mumpo. Ini po si ginagamit sa pagselebrar kang Santa Misa. Kung kaya pwede man kamong magdulot ng ibang bagay, arugan panlinig o grocery items para sa mga indigents, lalo na ngunya nakapaskuhan. Katulo po, huli sa maraot na panahon, kasuudma, pinag-adjust po niya to ang Pasko sa parokya, as in lantern parade, na gigibuhon sa aga, sa kapistahan, ni Nuestra Señor de la Immaculada Concepcion, sabay na po sa prosesyon, kay baan mga parol gigibuhon pagkatapos kan misa sa hapon sa oras na alas 5, imbes na alas 5:30 nin hapon. Hulita po ang aldaw na iyan, holiday of obligation, sinasadul po kitagabos ng mga Katoliko na magsimba sa aldaw na iyan, siring sa pag-utob niya to kang obligasyon kada Domingo, igwa pong tulong mga aldaw na kung sain kita po obliged na magsimba, kabali po dyan ang December 8, asin ang duwang iba pa iyo ang December 25, asin ang January 1. Ang misa po gigibuhon sa oras na alas 6 nin aga, alas 4, asin alas 5. Mayo po nin misa pag alas 7 nin banggi, huli kan aktibidad sa aga. Pwede man po kamong magsimba durante kang primera komunyon kan mga aki sa oras na alas 8, mga aki nagikan sa Nabo Central Pilot School, asin pagkahapon alas 2, pag first communion kan mga grade 3 pupils gikan sa manlain-lain na barangay elementary schools na sakop kan sa tong parokya. Sa Domingo, magkakaigwa po ning meeting asin Christmas party ang mga miyembros kan Parish Pastoral Council, Barangay Pastoral Council, asin mga pamayo kan manlain-lain na organisasyon religiosas kan sa tong parokya. Sa sunod na Lunes, Pitsa 15, kan Disyembre, pupunan ang simbang gabi sa oras na alas 7, nin banggi, igwanin presentasyon ang mga hobines bago kan misa, siring man pagkaaga, ang misa di aginaldo, gigibuhon sa alas 4 alagad, bago po kang misa, igwa pong presentasyon ang manlain-lain na grupo. Ang mga intensyon sa misa, babasahon bago kan presentasyon. Panghuri, inaapudan ang mga nagsaselebrar kang kumpleanyo, magrani po sa inutan para sa pagbindisyon. Kung may wedding anniversary, magbali naman po. Matindog na po ang gabos. Bendisyon. Diyos Ama, kaglalang ning gabos na sa kinaban, idinudulot niya mo ang samong pasasalamat isin pag-umaw, para sa imong regalo nin buhay. Hinanyugan sa mong pamibi para sa mga tugang niya mo nagsaselebrar kan sa idang kumpleanyo asin nagpapasalamat sa regalo nin buhay asin pamilya. Sangkuban mo sinda kan sa iyong presensya asin grasya, tanganing padagos sinang mabuhay na maninigo sa imong atubang. Bendisyon na mo sinda asin pakabanala, siriman sa idang pamilya. Irayo mo sinda sa tentasyon, kailangan asin ano man nakatibaadan, tanganing sinda makapaglingkod sa imo, inihinagad mi huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Amen.
An kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.